Christmas is coming, pero sa ating mga Pinoy, pinahaba natin ang selebrasyon ng Kapaskuhan, di ba? Berber months pa lang, feeling Christmas na sa atin. Sana nakatulong yun para malaman natin ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Di ba? Kahit saang lupalop ng mundo ka ngayon, damahin mo ang kasiyahan ng Kapaskuhan. Dahil, di ba, taon-taon nagkakaroon tayo ng Kapaskuhan na sineselebrate. Pero iba't ibang pamamaraan. Kasi 'di ba, wala naman talagang kasiguraduhan ng buhay. Taon-taon dumarating sa ating buhay ang Kapaskuhan, saan man tayong sulok ng daigdig. Pero dapat parati nating sa puso, ano ba ang hatid ng Kapaskuhan sa bawat isa sa atin? Hindi nga ba't pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawaran, at syempre ang higit sa lahat, ito ay ang kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagsinilang sa mundong ibabaw para tubusin ang ating mga kasalanan. Yun ang tunay na sineselebrate natin dito sa mundong ibabaw, ang ating manunubos na siyang sinilang nga dito sa mundong ating ginagalawan. Pero dito nga sa Pilipinas, maaga pa lang dama na natin ito. Sama na din naman natin ito na hindi lamang sa hatid ng material o sa mga masaganang pamamaraan, kundi ibigay natin ang ating mga sarili sa Kanya dahil ito ang gusto niyang regalo natin sa Kanya. Ang isurrender natin ang lahat-lahat sa Kanya, ang ating mga kasalanan, ang ating mga kabiguan at ang ating kalakasan, ang ating mga tinatawag nating pagpupursige sa buhay na ito para tayo ay umunlad. Yan ang gusto niyang regalo natin sa Kanya, ang ating mga sarili. Ialay natin ang ating sarili dahil inalay niya ang kanyang sarili para sa atin, para sagipin nga tayo sa mga kasalanan. Pero yun dapat ang ating sineselebrate sa atin dahil tayo tutubusin niya sa mundong ibabaw sa mga kasalanan ng ating nagawa. Kaya ano pang ginagawa natin? Mag-celebrate na tayo saan lupalop ka man ng mundo. I-celebrate natin ang Kapaskuhan, ang pagsilang ng ating Panginoon na manunubos. Kaya dito sa Pilipinas, iba't iba man tayo ng pamamaraan ng pagsiselebrate ng Kapaskuhan sa pamilya, sa sarili, o sa ating mga minamahal, mga sinisintang pururot natin dyan. Ibigay na natin ang ating katapatan, ang ating tunay na pagmamahal na nag-uumapaw sa ating mga puso. Ngayon ang panahon ng pagbibigayan nga, ng pagpapatawaran, at syempre, ang higit sa lahat ang pagkakamustahan dahil lahat tayo ay may pinagdaraanan sa mundong ito. Ngayon ang panahon na kamustahin natin ang bawat kalagayan ng bawat isa sa atin ngayong Kapaskuhan. Dahil marami tayong dinadalang mga suliranin, kamustahin natin ang bawat isa. Kaya pa ba? Diba? Ganon ang kahulugan ng Kapaskuhan para sa atin sa isa't isa. Hindi lamang regalo, kundi ang mahalaga makamusta mo ang mga bagay-bagay sa isang tao, sa isang mahal natin sa buhay, na ano nga ba ang kalagayan niya ngayon sa punto ng buhay natin ito. Diba lahat tayo ay napakaligaya sa panahong ito, pero huwag natin kakalimutan ang mga kapamilya, kamag-anak nating may pinagdaraanan. Kasi hindi naman porke Kapaskuhan exempted ka na sa mga pagsubok. Kaya yun yung mga dapat nating kinakamusta ngayong Kapaskuhan, ang mga nangungulila ngayong Kapaskuhan. Hindi naman kasi sineselebrate ito dahil masaya ang kapaligiran, kundi kamustahin ang bawat isa sa kanyang kinalalagyan. Kaya maligayang Pasko sa atin, sa bawat isa sa atin sa mundong ibabaw. Dapat yun ang ating mamutawi sa ating mga puso. Merry Christmas sa bawat isa sa atin at sana kinalulugdan tayo ng ating Panginoong siyang may kaarawan.
Naku ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo maibibigay pero meron akong munting pamamaraan na kahit papaano ang ating kalungkutan ay maibsan ngayong Kapaskuhan. Merry Christmas to all of us. Thank you very much and God bless. Please subscribe and share, like and comment to my YouTube channel. And thank you for watching and Merry Christmas to all of us and God bless.